Matapang na humarap si Vic Soto at sumagot sa mga interview. Nagtanong ang isang reporter kung ano ang nararamdaman ni Soto ngayong may kontrobersyal na issue patungkol sa kanya. Ayon sa isa sa mga pioneer ng host ng Eat Bulaga, ay nagulat umano siya sa biglaang pagkabuhay ng issue na anya'y matagal nang natapos. Ngunit sa kabila raw ng iskandalong kanyang kinasasangkutan ay nananatili umano siyang kalmado o chill lamang, gayon din ang kanyang pamilya. Anya, malinis raw ang kanyang konsensya at nagtitiwala raw siya sa Diyos na hindi siya pababayaan sa laban nito at lalabas din daw ang katotohanan. Dagdag pa ng isang reporter, normal lamang daw na kapag hitik ay binabato ang bunga. Napangiti na lamang si Vic Soto sabay sabing, "Ikaw may sabi niyan, hindi ako." Samantala hindi lingid sa industriya na mayroong upcoming movie si Vic Soto, kasama nito si Piolo Pascual at tatakbo namang muli si Tito Soto sa darating na eleksyon, kung kaya't hindi maiwasang isipin ng karamihan na pabor sa kanila na maaring gusto lamang silang siraan. Isa na nga rito ang veteranong kolumnista na si Christy Fermin. Mapapanood sa YouTube channel nito ang tila pagtatanggol niya sa mga sangkot sa sensitibong usapin. Anya, "Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom? Kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo, wala kang alam. Nung sabi ko sa'yo, bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin?" Dagdag pa nito, gusto niya umano si Direk Daryl Yap as a witty person, pero sa pagkakataon daw nito ay hindi siya kasama sa laban nito o hindi siya sumusuporta sa pelikulang ginagawa ng direktor. Itigil na raw nito ang ginagawang pagsira sa mga Soto. Matagal na raw natapos ang usapin tungkol kay Pepsi Paloma. Samantala, diretsahang inamin ni Vic Soto na wala umano siyang kasalanan at hindi raw siya kasama sa mga gumahasa noon sa Sexy Star. Anya, labag daw sa Data Privacy Act ang ginawang pagproseso ni Yap sa kanyang sensitive personal information. Sinadya umano ni Yap na hindi isama sa mga teaser ng pelikula na nadismiss ang kaso noon pa. Anya, I also felt that my right to privacy was being violated because this rape accusation is not true and the dissemination of this wrong information is fooling a lot of people. Under the Data Privacy Act, the information related to any proceeding for any offense committed or alleged to have been committed by such person, as well as the result of such proceedings is sensitive personal information. Since Daryl admits that the subject of the case is the case filed by Pepsi Paloma against me, he is without a doubt processing my sensitive personal information. I felt unsafe and afraid since I read comments from strangers threatening to rape my wife and my minor child. Samantala, sagot naman ni Direk Daryl Yap, agad naman po namin sasagutin ang reklamo kapag nakarating po sa amin. Ang sa akin lamang, lahat po ng material na aking inilabas o ilalabas ay nakadokumento. Hindi ko po gawa-gawa para makapanira. Wala pong personalan, naglalahad lamang po ako ng nangyari sa nakaraan na makikita at nailathala noong 1980s. Na isa publiko naman po yon. Maluwag po sa aking kalooban tanggapin ang isinampang kaso ni Vic Soto. Malaya naman po ang kahit na sinong magsampa ng kaso. Gaya po ng naisampang rape case noon ni Pepsi Paloma laban sa kanya na siya pong natatanging laman ng teaser. Nasa caption din po ng post na inurong ang kaso, hindi po tayo nagkulang. Mahalagang mapanood muna nila ang buong pelikula. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang unang paghaharap ng magkabilang kampo. Samantala, hiling pa ng kampo ni Vic Soto na wag na munang maglabas ng kahit ano pang detalye patungkol sa kaso.